mayroon pong sariling kaisipan ng Diyos at yung isip niya po mas malawak kaysa sa atin. Ang Diyos tumitingin po sa puso, yung malinis na puso. Tama kayo dyan. Pero ang tao po ba nakakatingin ka sa puso? Hindi man natin nakikita ang puso eh. Diyos lang po ang nakakakita ng puso. Basahin natin ang 17:9 ng Jeremias. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay, at totoong masama, sinong makaaalam? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso. Ayan. Maliwanag na ang Diyos ang nakakakita ng puso. Pero ikaw ba, nakikita mo ba yung puso ng kapwa mo? Kung hindi mo nakikita, alin ang nakikita mo? Hindi ba yung labas? Pag nakikita mo yung labas, may asawa ka. Nakakita ka ng babae na ang damit ay two-piece. Labas ang dibdib. Narurungisan ba ang puso mo o hindi? Babasahin mo yung 2 Pedro 2:14. Na may mga matang puspos ng pangangalo niya at hindi maaaring maglikat sa pagkakasala, na umaakit sa mga kaluluwang walang tiyaga, na may pusong sanay sa kasakiman, mga anak ng paglait. Ang kasama mo, tao eh. Tama, ang Diyos tumitingin sa puso. Eh yung tao ba, puso ba tinitignan? Hindi naman eh, nakikita ng tao yan, labas eh. Eh lalaki ako, may asawa ako, halimbawa. Eh ikaw pupunta ka sa, haharap ka sa akin, labas na lahat ang pwede mong ilabas. Hindi ba dinudungisan mo ang puso ko? Pati mata ko tuloy, nagkakasala ako, di ba? So nakakapagdulot ka sa akin ng masama. Kaya ang Diyos, meron siyang aral tungkol pati sa pananamit. Nasa Biblia po yun, kapatid, ang maging attitude natin, pag sinasabi ng Diyos, huwag natin kukwestiyonin. Ang hirap sa iba, sinasabi na ng Biblia, kinu-question pa. Eh kaya sinabi ng Diyos yun, may wisdom dun eh. Kasi nakakapagbigay ka ng masamang intensyon sa nakakakita. Aanin ng Diyos yung dibdib mo. Eh pero yung lalaking mahilig, gustong-gustong makakita ng dibdib, sumasama pati puso niya. Di ba ganun yun? Basahin natin ang unang Juan 2:15-17. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat na nangasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Ang isa sa mga gawang masasama, yung masamang pita ng mata, sasabihin natin, mauuwi lang lahat yan sa alabok. Mauuwi nga sa alabok yan, magiging abo. Pero pati espiritu mo, mapupunta sa impyerno. Bakit? Eh ginamit mo yung mata mo sa paninilip, sa paniningin ng kung ano-anong mahahalay. Masamang pita ng mata ang kinabuhayan mo sa buhay. O di ba? Meron mga tao mahalay ang mata, naninilip, namboboso, nanonood ng mga malalaswang panoorin. Eh bawal po ng Diyos yun eh. At pag sinabi na, oh hindi bawal yun. Dahil yun papunta sa alabok, ay pagkaganuno ang katwiran natin, hindi tayo naniniwala sa Diyos. Huwag kayong magagalit sa akin, mga kababayan. Ang binabasa ko sa inyo, nasa Biblia, nasa dyaryo, nasa kasaysayan, hindi po ako nagsasalita ng wala akong batayan. Ibig sabihin, talagang tama ang Diyos na ayaw niya tayo na gumawa nung ikakapagkasala ng iba. It can offend others. Sasabihin natin, wala naman ay kwenta sa Diyos yung pananamit. Meron po. Kung ang Diyos man ay tumitingin sa puso, ikinukonsider niya yung mga tao na ayaw niyang ang tao magkasala rin. Eh, ang Diyos, kahit ano makita sa'yo, magkakasala ba yun? Wala namang interes sa'yo yun. Pero, yung kapwa mo tao na kasama mong naglilingkod sa Diyos, lalo na sumasamba ka, sumisimba ka, huwag natin sabihin walang kinalaman yan. Mula pa po ng una, may kinalaman na yan. Alam nyo kapatid, pakinggan nyo, sa panahong pa ni Moises, batas na yan eh. 22:5 ng Deuteronomio. Ang babae ay huwag mananamit ng nauukol sa lalaki, ni ang lalaki ay magsusuot ng pananamit ng babae, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. Oh, eh ayan, di ba yan batas ng Diyos sa Israel?
Sasabihin ba natin, marunong pa tayo sa Diyos? Ay, walang kwenta sa Diyos yan. Ang Diyos nga may sabi niyan eh. Hindi ba? Hindi po tama yung pangangatwira na yung iniisip natin, ikakarga natin sa Diyos. Mayroon pong sariling kaisipan ng Diyos at yung isip niya po mas malawak kaysa sa atin. He has a broader mind than we have. Pag sinabi niya, may dahilan yon. Pag sinabi niya, may katwiran yon. At kung tayo kumikilala sa Diyos, we bow down our heads sapagkat kinikilala nating mas marunong siya kaysa sa atin.